Hello guys, nandito naman ako para sa panibagong updates sa stock markets. Kung ano ba yung mga trending kahapon, ano ba nangyari kahapon. Tapos yung mga possible bang entry natin ngayon, pag-uusapan natin. Yung mangyayari mamaya, ano mga magagandang entry, saan level, sa anong support level tayo mag-entry at saan magsisell tayo sa resistance, no? Yung mga pag-uusapan natin guys. So guys, before I start guys, don't forget to click the Possessional Trader PH dito sa YouTube and Facebook page. So ito po, lumalago na po yung Facebook page na yan. So don't forget. So kung mag-email kayo, mag-send kayo ng message dito na lang guys para isang batuan lang ng message, no? Kasi dito kasi more on talaga stock market. So guys, dito guys, ang gusto ko mangyari sa inyo guys, gusto ko ma-develop yung skills nyo. So focus tayo sa developing ng skills dito sa stock market, hindi lang yung puro kita. Kasi yung gain, yung kikitain natin is dumidepende doon sa skills natin. Kung mataas yung knowledge natin at saka skills, malamang malabo at mahirap tayong malos. No? So, skills muna. Kapag na okay na yung skills natin, yung rewards ng skills, ito na po yun, yung kikita ka na. So, simulan natin yung pagde-develop ng skills, no? Check nyo tong lesson na to. Tapos yung mga strategy na ginawa ko dito sa earnings ko, kung paano ko ginawa yan. Tapos dito sa lesson na to, may mga importante talagang yung medyo may mahaba ko yung lesson 1A, yung 50 minutes. Yun ang pinaka-importante guys. Analysis yun. Check nyo. So guys, start na tayo. So check natin yung Dow Jones. So positive 8.85 sila. So sana mamaya is positive tayo, green ang market. So, ang stock market natin, PSEI index, so downtrend pa rin, as usual. So, tanggalin natin itong, yan. Yan. Ito guys, ang maganda lang dito kay PSEI is, umaakyat siya, gumagawa siya ng uptrend, no? Kaso lang nga lang, yung overall niya is downtrend pa rin. Guys, no, downtrend pa rin yan. So, iniintay natin yan na, ayan, iniintay natin yan, guys. Ayusin natin. Ayan. Iniintay natin tong, magkaroon ng, ayan. Magkaroon ng, lumabas yung candle, no? Iniintay natin yan. So, sa ngayon, dahil nga is wala pa tayong gamot sa virus, sa COVID, so ina-expect natin, kahit yung mga expert na sa PSEI, sa mga stock market is more on sideways pa rin talaga tayo, no? So wag tayo mag-expect na aangat agad yung stock market natin, lalo't na may COVID pa. So tingnan natin yung 6 months, yung support natin pa rin, na-hit pa rin yan, na-hit pa rin, no? So dito siya nagkaroon ng support. Ngayon, possible, itong resistant natin yung taas na to. So, halos dito, nung chinek ko dito sa 10 years, meron 10 years na resistant dito. No? So, kaya, nahinto siya dyan sa pag-akyat sa, sa area na yan. Ayan, no? Check natin ito, area na yan. Yan. Ayun yung mga resistance niya, no? So, kaya hindi rin siya natuloy sa pag-akyat, no? So nauuntog-untog kasi expected pa rin talaga natin hangga't wala pa ring gamot sa COVID, no. So ayan guys, no. So ang possible ang isipin natin dito is sideways. Ang kagandahan ng dito, nagpo-form siya ng higher low at saka higher high, no. So palikan niyo na lang yun sa lesson 1 hanggang lesson 6, nandun po yung higher high, higher low. So, kapag uptrend or sinasabi natin ito, itong baba nito is support at ito nagkakaroon to ng, sabihin natin, duplicate natin, ito nagkakaroon ng resistance sa taas. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Halos ganyan, no? So, nagkakaroon ng higher high, higher low. No? Sabihin natin ganyan, no? Ayan. Sa area na yan. So, nauuntog. Kapag umakyat, nauuntog, bababa. Nagkakaroon ng higher low, higher high, no? So, ganun lang din ang trend. So, ang next natin guys is tech, no? So, lagi kayo magbasa at mag-aral guys ng technical.
tsaka support and resistance lang masterin nyo. So, kailangan kasi ma-develop yung skills nyo eh. Hindi lang dapat yung puro kayo nood sa akin or sa iba. Kailangan, balikan nyo yung mga previous chart, aralin nyo yung, hanapin mo yung support and resistance. Ayun. So guys, kay Tech, may pumasok na foreign sa net foreign niya, tapos ang trade number of trades niya, mababa na rin, tapos yung resistance niya, mababa na rin, nasa 45 na rin, so makabalik lang sana dapat ng 50. So, ibig sabihin yung trades dito, bumababa, pero tingnan natin yung chart ni Tech. So, ginamitan ko siya guys ng ng MA. MA 20, 50, 100, no? So, hindi maganda. Hindi maganda yung yung bullish siya dito sa MA 100, pero yung MA 50 at saka MA 20, 50 bearish na siya. So, tanggalin muna natin to. So, ano mga possible ba dito guys? So, overall guys, bago simulan natin yung dito sa 6 months, overall downtrend pa rin, may break, kaso nga lang sideways. So, overall downtrend, tapos may sideways dito. So, short, di natin alam kung short lang yung sideways niya, itong area na to, yung mga bago, baka mamaya hindi makuha. So, ito po, sideways natin, short term pa lang, no? So, ina-expect natin, dahil gumagawa siya ng higher low, so yung uptrend niya nabasag, no? So, anong possible? Sideways to. No, possible ang mangyari dito sideways lang. Sana dito lang siya maglaro sa area na to. So, saan ba tayo dapat bumili kay Tech? So, dito hindi siya natuloy na dito sa sa support level. So, possible dito sa area na to gumagawa siya ng panibagong support. No, so dito abangan lang natin. Possible kapag nabasag 'yan, sabihin natin nabasag. Gawin natin dilaw to. Ayan. Pag nabasag ulit yan, delete dito ulit sa support. So, ito strong na support na to, itong level na to. Ito halos temporary support lang to. No? So, possible pwede rin mabasag yan. Tingnan natin. So, ang abang lang lagi kayo dito sa baba. No? Para hindi kayo maipit. So, mas maganda, mag-bounce muna kapag bumaba to. Mag-bounce muna bago kayo bumili. Bago pumasok. So, sukatin natin just in case mag-bounce. Ilan ba? Natin kung magkano ba kikitain natin dyan. Ayan. So, 9% medyo malalim. So, abang-abang muna sa support, wag muna pumasok, masyadong malalim. Kasi kung ito na mismo magiging support ni Tech, itong area na to, maganda. So, yung risk management natin, 10 to 25% mo nang pasok sa entry, tapos saka na lang dagdag kapag umangat na. Kapag medyo malayo na sa support, no? So, at least, kapag nabasag tong resistant na to, doon lang kayo magdagdag. So, at least mga 10% to 20%. So, ito kasi yung yung resistant level niya. Kapag nandito na kayo, lumayo na kayo sa support area, wag niyo nang habulin yung presyo. No, wag niyo nang habulin. Kasi masasaktan lang kayo diyan. So, wag kayo maghahabol ng price kapag umaakyat na, kapag naiwanan na kayo. Tulad siya, sabi ko, lagi kayong bumibili sa support level para iwas sunog, iwas loss. So, sunod natin si EPBI. No, ito yung trending ngayon. So, 2 beses na nagsiling to. So, tinignan natin guys sa sa 3 minute, pero balikan natin yung 1 day para makita ng iba. Ayun. So, gumamit tayo ng pivot retracements, medyo malabo sa pivot retracement, no? So, ang pinaka-basic na gagawin natin dito, hanap tayo ng support and resistance sa minutes, sa 5 minutes, sa 3 minutes. So, ang kagandahan dito, tumataas yung trades niya. Tapos, ang lang dito, yung foreign, lumalabas. No, lumalabas yung foreign, no? So, check natin yung chart. Check natin sa 3 minutes na lang para mas marami. Yan. So, ito yung guys, no? So, kung titingnan nyo dito yung PIBO, ang hirap pa rin i-calculate nito.
Kasi from bottom to higher, ang daming support na tinagos talaga yan, no? Hanggang umabot dito sa baba pa. So, anong pinakamagandang tingnan natin dyan? Yung tingnan natin yung 3 minutes. Ayan yung area na yan. So, ang pinakamaganda kasi dito, guys, ang pasok talaga dito. Kung sakali lang pumapasok ka, dito lang sa dito lang sa level na to sa 50. Para sa akin, kasi ito yung halos support niya. Titingnan natin kung itetest niya itong area na to. Yung area na yan. Kung sakasakali lang. Pero ang tanong, paano ka ba papasok dyan? Ang pasok mo dyan, guys, ano to, dito sa status ng EPBB, gambling talaga muna to. Sugal muna to. Huwag ka magpapasok ng malaking pera dito kasi hindi natin alam kung hanggang saan ba itataas nito, hanggang saan ba yung ibababa. Kasi kung ako magsusugal dito, sugal lang ako ng mga 20,000. Pero yung sabihin, more than 20,000, hindi na, guys. Kasi yung 20,000, kahit mawala, walang problema. No? Kasi huwag kayong mag-aasa, guys, tulad nito, isa magiging topic ko, yung one time, big time, yung big wave na tinatawag. Ito yung isa mga tinatawag na big wave. So ito yung dapat na iniiwasan mo. Yung risk management dito, hindi mo makontrol, mas malaking matatalo sa'yo. Gusto nyo, huwag nyong isipin yung isang stock, magiging yung pera nyo magiging times 2. So mas maganda yung kikitain mo yung dahan-dahan kasi nakikita mo yung chart na possible ito lang yung limit na kikitain mo, ito lang din yung limit na matatalo mo. Dito malaki yung kikitain mo, dito malaki din ang talo. So kakawawa ka dito kapag nagkabuhusan. So tingnan natin yung resistance. Ito yung possible na resistance, guys, no? Itong area na to. Example, mag-ceiling siya ng 50% dito ang area. Ngayon, anong susunod pala? Ito parang nakikita ko dito, itong area na to. Kapag galing dun sa entry, ayan. Kapag galing dun sa entry, sukatin natin, dito sa opening, ano mga possible aakyat dito? 20%, 20% to 23%, ayan ang area na yan. Yan, possible siyang mauntog dyan. Kapag nauntog siya dyan, baka maglaro na lang muna yan sa loob, mag-sideways. Baka mag-sideways. Kasi ito, ano na to dalawang araw na best mo na sunod-sunod na ceiling Ngayon, paano kapag bumaba? Ito yung possible na maximum mo ibababa. No, yung dito yung 50% ito. Ayan, dyan sa area na sa 21.09. No? So, mga 21. 20 something. Dyan ang mga maximum babagsakan. Malalim yan, 50%. Ngayon, dahil medyo may support dito sa area na to, possible dito sa 13.92 ang bagsak. So, kung bibili ka lang, dito ka lang umabang. Para yung pag-bounce niyan sa 13.92, salo ka lang ng unti. Kapag nag-bounce yan, bumalik yan dun sa taas. Kahit mag-gain ka ng 5%, profit ka na. Ang style dito, ang discount dito, guys, chupit lang, hindi to long term. Kapag gain na, chupit lang. Huwag ka na magbabad dito kasi napaka-volatile dito. At saka baka magkabuhusan yung mga naipit dito kasi ang iisipin natin, guys. Tandaan natin, guys, yung mga naipit dito sa area na to. Yung area na to, ito. Ito ang iisipin natin dyan, yung mga naipit dyan sa area na yan. Yan, yung area na to. Yung mga ipit na yan. Yun ang mahirap, guys, kapag nagkabuhusan. Malalim-lalim yan. So, hanggat maaari kung pwede nyo iwasan nyo to. Pero kung yung mga risk taker, ayun, naipaliwanag ko na kung saan yung mga entry. So guys, sunod tayo kay MM. Kasi meron pa rin ditong ipit, So, kung mababalikan nyo yung discussion ko sa MM, so halos tumutugma tayo yung analysis natin kay MM. So, lagay natin sa 15-minute chart. 15-minute chart. Para makita natin yung discarte natin dito, So
overall muna pala guys, sorry, yung overall para makita natin yung ano ba yung volume. So mababa pa rin ang volume niya, no? Mababa. So tingnan lang, double check lang natin yung volume. Tingnan natin sa 15 minutes. Ayan guys, no. So tulad ng sabi ko nung nakaraan, dito sa area, ito yung magiging resistance, no? Itong area na to. So dating support, kung matatandaan yung video ko sa nung Merkules, dahil hindi niya nga nabasag to, bumaba, nagkaroon ng higher low, bumaba, lower low, bumaba, tapos tumaas, hindi niya nabasag to. So tendency, bumaba. Pagdating dito, hindi niya rin inabot tong area na to. So ano nangyari? Tumaas ulit dito pero hindi niya rin inabot. Pagdating dito, hindi niya kinayat, bumaba. No? So, ano ba ang current support ni MM ngayon? So, kung sakaling ikaw ba papasok, saan ba maganda? Dito sa area na to. Yan ang pasok. No, ito yung resistant pero malamang mamaya basag to. Kapag kapag nag gap up, basag tong area na to. Yan. Yan ang area na yan ang resistance, no? Yan ang resistance. Mababasag yan mamaya. Ngayon, ang tanong, ang babantayan mo lang dito kung aabot siya dito sa area na to. Kung lalagay natin ulit, kung aabot siya dito. Titingnan natin yan. Ngayon, sukatin natin kung magkano kikitain nyo. Simula sa opening, tingnan natin. So, unang dapat basagin 3.48 possible, mababa lang. Itong susunod dito sa area na to, yan, 5% possible, kaya pa yan. Dito, 7.82. Dito, 12.68, kaya. No? So, kaya abutin to, kaya itong basagin tong area na to. Kasi 12.68 lang yan eh. Ang dami pa rin traders ni 5,000 pa rin eh. Kaya basagin yan. No? So, kapag nangyari yan, kapag nabasag to guys, yung area na to, itong yung mga naipit nito, possible magbenta. Ang kagandahan kasi lang dito, ang abang kasi dito, kapag umabot dito sa level na to, tapos magkabentahan. Magkabentahan guys, magkabentahan ulit. Tapos, sumunod na araw ulit, bumaba. For example, opening, inabot to. Tapos bago mag-closing, bumaba. Yun ang kagandahan. Yun ang nakikita ko maganda dito. Tapos, sa susunod na araw, bumalik, mag-stay lang siya dito, bumalik ulit. At abutin na tong 4.5. No, o kaya yung 4.5 o kaya 4.20. No. Yun ang kagandahan. Possible kaya niya abutin to ngayong, kung hindi ngayong week, by next week kaya niya na abutin tong 450. Babasag lang tong munang area na to. Itong area na to, basagin niya muna to. Kapag nabasag niya, tatandaan niyo to guys kapag nabasag niya tong area na to. Yang area na, mabasag muna yan. Kapag nabasag yan, tapos nag-sell, ang kailangan mo kasi dito, iniintay mo dito, mag-sell muna yung iba yung mga naipit. Kapag nag-sell, bababa ng unti, tapos susunod na araw, bumalik ulit, yung maganda. Kapag bumalik, ayun, possible yung 4.5. Ngayon, kapag hindi bumalik, dito tayo, yan. Pag di bumalik, yan. Dito ang bagsak mo, ngayon. Dito ang bagsak mo. Kapag yan, hindi mabasag yan, abang ka na lang dito sa support na to. Yan. 6%, 7%, no? Yan ang abang. Yan ang abang. Ngayon, kapag yan nabasag talaga, medyo panic yan. Panic time talaga yan. So, dito naman ang susunod yan. Hanap tayo ng yan, yung level na yan. Yan. Yan level na yan. Yan ang sunod na, yan ang susunod na dapat na aabutin yan. So, tinitingnan natin yung, flow. Ano mga possible ba na risk management, paano natin i-handle. Kasi dapat alam natin paano natin i-handle yung risk doon sa isang stock. So ini-study natin yung pagtaas niya, pagbaba niya, ano magiging movement. Kung magkakaroon siya dito ng movement ng dito sa area ng dito, check natin dito sa area na to, magkaroon siya ng sideways. Yan ang maganda. No, itaas pa natin to ng unti. Yan.
Yun ang maganda guys, no? Kung magkaroon siya ng sideways dyan, yun ang kagandahan, ng abangan mo lang dito sa area na to, sa buttons, sa support, at maglaro lang siya ng 10%, 5% profit ka na, 6% profit ka na. Yun ang kagandaan ng guys, no? Diyan lang ang laro. So, hindi ka pwede magbabad ng pera dito kay MM kung wala ka doon sa piso. Kung nasa piso ka, safe na safe ka nun. Pero kapag nandito ka laro, ano lang to, ang chupit-chupit lang. Huwag magbababad, no? So, sunod natin guys si dito. So, medyo maganda ang, para sa akin, maganda ang nangyayari kay dito. So, may pattern kasi talaga to eh. May pattern to si dito. Ayan. So, may pumasok na foreign. So, yung trades niya, nandito sa baba, bumababa yung number of trades. So, yung volume niya, kahit yung volume niya pula, kagandahan lang, unti lang ang lumabas, no? Unti lang yung lumabas. Pero matindi yung galawan ni dito kahapon. Matindi yung galawan. So, umabot pa siya ng, ano pinaka-low niya? Umabot pa ng 3.61, tapos ang pinaka 3.77. Lagi kasi pinupush to. Ang ano ko dito, itong fundamental niya is negative siya ng 410.68%, no? So 34 million. So yun ang hindi pa naman kasi ito nag-ooperate siya si dito. So ang pinagbabasihan pa rin nito yung dating record ni ISM. Kaya ito hindi mo masabi itong kay dito pa to kasi hindi pa siya operational. Ang ISM pa, yung kay ISM pa rin ang pinagbabasihan nito. Kasi April 1 lang siya nagbago ng pangalan eh. So bullish pa rin siya. Kahit tingnan natin yung MA 200, 50, 100, 20, bullish pa rin siya. So, ano nagustuhan ko dito kay dito? Yung kung makikita niyo yung nag-gain ako ng 100% yung kay MRC na kung mababalikan yung video ko, yung 50k turn to 100k. Ganito yung pattern nun. So, ganito tinatandaan ko yung pattern. Kung makikita nyo guys, ito, yung pattern na to. Itong area na to. Yung area na yan. Titingnan nyo yung mga pattern na yan guys, no? So, itong mga area na to. Yan, yung mga area na yan, no? Yan, yung mga area na yan, no? Bago siya lumipad, no? Tatandaan nyo yan guys yung mga area na yan. Parehas na parehas yan. Yung area na yan. So, anong nangyayari dito sa taas na to? Ngayon, ang madalas ko din itong ginagamit, itong Heikin Ashi. So, green pa rin naman siya. Tingnan nyo guys, kapag bullish, kapag bearish, pulang-pula yan. Kapag bullish, ayan, green na yan. May pula pa rin, no? Yan. Isa sa tinitingnan ko yan. Tapos, ang tinitingnan ko pa yan dito, check natin sa weekly, yung weekly chart. Ayan guys, maliit na bear signal, no? Maliit yan, hindi yung tulad nitong naglalakihan, no? Hindi yan tulad ng naglalalakihan. So ang kagandahan kasi dito kay kay dito, yung yung nagkakaroon siya ng sideways dito, nagkakaroon siya ng turn. Yun ang kagandahan niya, no? So saan ba ang entry mo dapat dito kay dito? So ang tansya ko dito, kung hindi ngayong week to tumaas, by next week. Guys, no? Kung hindi ngayon, by next week. Check natin sa 15 minutes in chart na to ni dito kung saan magandang pasok. So, saan ba ang area? So, 3.6 talaga maganda ang abang. 3.6 yung magandang abang mo. Itong 3.6. Tapos, pag nabasag yung 3.6, dito sa area na to. Yan. 3.4, 3.42, 3.4 okay na. Yan ang sunod, mga 3.4, yan ang magandang abang. No. Yan lang ang abang guys. 3.6, kapag nabasag yung 3.6, tingnan natin 3.5, mas gusto ko yung 3.4 na abang. No. Pero ang tulad nga sinasabi, karamihan dapat maglaro talaga, maglaro lang sa 3.5, 3.6 para sigurado yung 4. So, ito bakit abang na abang lagi ako dito kay dito kasi parehas kasi yung pattern na
yung kumita ako dun sa 50k turn to 100k. Ganito din yung mga style na abang ko. Kaya dito. So, tingin nyo guys, nagkakaroon siya ng higher low. Yun mo, check natin dito. Dito lang sa area na to, ayun. Kakaroon siya ng ganyan, no? Kakaroon siya ng ganyan. Guys, nagkakaroon siya ng pataas. No? Kahit extend mo pa dito sa baba, no? Higher low, higher high, higher low, higher high, tumataas ng tumataas. Kumbaga dito, dapat naka-hold ka lang kay dito. Naka-hold ka lang. Kung kahit nandito ka sa 3.6, naka-hold ka lang. No? So, ang sabihin natin, pinaka-worst, kung saan, worst na magkaroon ng bad news. Yun ang isipin natin, ano ba kapag nagkaroon ng bad news, anong mangyayari? Hirap nang basagin tong 3.2. Guys, mahirap na yung basagin na 3.2 kapag nagkaroon ng bad news, no? Ngayon, worst scenario talaga dahil inabot yung 3.2, hindi kinaya ng buyers. Simula dun sa closing area, napin natin yung 2.8. Kung ilan percent? 2.8 kasi yung pinaka-strong. 0.59, 2. Ayan, dito sa area na yan. Yan. Yung area na yan, guys. Itong area na to. Ayan. Ayan, dyan sa area na yan, guys. No? So, abang-abang lang tayo kay dito kasi nga, yung ano nito, yung RSI nito, kahit medyo mataas pa, dahil may ano naman siya may uptrend, 73 yung RSI niya, may history naman kasi siya ng 95. Meron siyang history ng 95, kaya kaya niya abutin yung 4. Tapos kapag inabot niya yung 4, pwede siyang tumigil muna dun sa 4 pesos. Possible na tumigil muna siya dun. Huwag na, siguro mag-retest dito sa area na to, sa 3.9, mag-retest ulit. Pero possible kapag umakyat ng 4 yan, doon na muna maglalaro. So, ganun lang yung probability natin. Yung tinignan natin yung risk natin, ang pasok ng pera is 10% to 25% kung wala kang magandang average o entry point dati. So, kapag bumibili tayo guys ng stock at saka nagbebenta, tandaan natin kapag yung isang stock is uptrend, tulad ni dito, kapag nag-sell ka, sell mo lang yung 50%. May natira ka pa rin ng 50%. Kasi yung 50%, just in case na bumaba si dito, pwede ka mag-entry ka ulit doon sa pagbaba niya, yung bounce niya, dagdag ka ulit. So, nakapag-exit ka sa taas, nakapagbenta ka ng 50%, abangan mo yung bounce. Huwag mo i-sell ng 100%. No. Sinasell lang natin ng 100% kapag downtrend talaga. Pababa talaga yung stock yung chart, buong chart. No. Pagbababa. So, yung dito sa time na to, ito guys, itong area na to, yan. Para nakikita nyo, yan, downtrend yan, yung area na to. Pababa, no. Diyan natin ibebenta kapag ganun yung 100%. Pero kapag yung mga uptrend, guys, ang discarded dyan, kailangan is 50% lang. Ang hintay kayo ng pang-up, yung entry point nyo, o kaya yung baseline nyo, huwag yung bitawan, sayang yan. No? So, guys, I hope guys may natutunan kayo sa araw na to. So, focus lang tayo lagi sa skills, i-develop lang natin, at saka yung risk management. Tandaan natin, walang kwenta ang fundamental at saka technical analysis kung hindi ka marunong mag-risk management. Kung mahilig kang mag-gamble, possible din yan. Pwede kang manalo, pero mas mataas ang talo dyan lagi. So, risk management, napaka-importante kahit hindi ka magaling sa technical, hindi ka magaling sa fundamental, yung risk management, yun ang pinaka-importante sa stock market. Guys, maraming salamat. Thank you. God bless.